Si Elara ay ang personipikasyon ng kagandahan. Ang kanyang buhok ay kulay kastanyas na naglalaro sa liwanag. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang kumikinang na esmeralda at ang kanyang ngiti ay kayang tumunaw ng pinakamatigas na puso. Siya ay anak ng isang kilalang mangangalakal sa bayan, kaya naman sanay siya sa luho at respeto. Sa bawat pagdaan niya sa palengke o sa lansangan, napapalingon ang lahat, humuhuni sa kanyang kagandahan. Si Benito naman ay kabaliktaran. Hindi siya maituturing na pangit, ngunit malayong malayo sa karaniwang pamantayan ng kaakit-akit. Ang kanyang ilong ay medyo malaki, ang kanyang labi ay makapal, at ang kanyang buhok ay laging medyo magulo. Ngunit sa kabila ng kanyang pisikal na anyo, taglay niya ang isang kakaibang karisma, isang matalas na isip at isang puso na hindi kasing laki ng kanyang pisikal na anyo. Siya ay isang simpleng karpintero, kilala sa kanyang sipag at galing sa paggawa ng mga muebles. Nag-cruise ang kanilang landas sa isang malaking piyesta sa bayan. Si Elara, kasama ang kanyang mga kaibigan, ay naglalakad habang tinitignan ang mga tindahan ng mga handicraft. Si Benito naman ay nag-aayos ng kanyang mga likha sa kanyang maliit na stall. Nang mapadaan si Elara, hindi niya napigilan ang pagtingin sa isang kakaibang disenyo ng upuan na gawa ni Benito. "Ang ganda naman yan!" bulalas niya, bahagyang natawa sa kanyang sariling paghanga. Biglang lumingon si Benito, ngumiti siya. Isang ngiting malapad na nagpakita ng kanyang medyo malalaking ngipin. "Salamat, Binibini! Kung gusto mo, pwede kong baguhin para mas umayon sa iyong panlasa." Natigilan si Elara. Ang kanyang mga kaibigan ay nagkatinginan, halatang natatawa sa lalaking ito. Hindi niya inaasahan na ganitong kadiretso ang magiging tugon nito. Sige na nga," sabi ni Elara habang pigil ang sariling ngiti. "Pero hindi ko pa alam kung anong klaseng pagbabago ang gusto ko." "Huwag kang mag-alala," sagot ni Benito. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. "Bigyan mo nga ako ng ideya at gagawin kong obra maestra iyan. Kahit pa pagbigyan ng mga pangarap mong kasing laki ng buwan." Pinagtawanan siya ng mga kaibigan ni Elara at nakita niya ang bahid ng pagkainis sa mukha ng ilang kaibigan niya. Ngunit si Elara, sa halip na mainis, ay natawa. Ang lalaking ito ay mapagbiro at sa isang kakaibang paraan nagustuhan niya iyon. "Sige na, ikaw nang bahala," sabi ni Elara habang yumuyuko para tignan muli ang upuan. "Pero huwag mong sasabihin na hindi kita binigyan ng pagkakataon kung hindi ko magustuhan ang kalalabasan. At huwag mo namang kakalimutan na ako ang nagbigay ng unang tulong sa iyong pangarap, Binibini?" Pabirong sagot ni Benito habang nagpatuloy sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Sa pag-alis ni Elara, napansin niyang patuloy siyang tinitignan ni Benito, hindi nang may paghanga sa kanyang pisikal na anyo, kundi nang may kislap sa kanyang mga mata na parang nakakakita ng isang bagong hamon. Hindi niya alam, ngunit sa pagkakataong iyon, isang kakaibang simula ang nabuo. Simula noon, madalas na nagkakatagpo si Maelara at Benito sa bayan. Kadalasan, nagsisimula ito sa mga pabirong asaran. "Hoy, Ginoong Benito!" sigaw ni Elara isang hapon habang nakaupo sa isang kafe at nagbabasa ng libro. "Sigurado ka bang sapat na ang taas ng iyong mga kamay para maabot ang mga pangarap na sinasabi mo?" Tumingala si Benito mula sa kanyang ginagawa sa isang lumang mesa na kanyang inaayos. "At ikaw naman, Binibining Elara,
Sigurado ka bang sapat na ang iyong ganda para makuha ang lahat ng gusto mo nang hindi gumagalaw? Mapapangiti na lang si Elara. Ang mga kaibigan niya ay madalas na nagtataka kung bakit niya kinakausap ang isang pangkaraniwang lalaki na tila mas gusto niyang asarin kaysa kilalanin. "Hindi ko kailangang mangakit ng tulad mo," sabi ni Elara habang iniikot ang kanyang libro. "Mayroon akong sariling paraan." "Ah, oo naman," sabi ni Benito habang naglalagay ng pako sa isang tabla. "Pero minsan, masarap din naman ng may kasama sa paglalakbay, di ba? Lalo na kung kasama mo ang isang taong kayang magpatawa sa iyo kahit sa pinakamadilim na sandali." Hindi agad nakasagot si Elara. May punto ang lalaking ito. Sa kabila ng lahat ng mayroon siya, minsan ay may mga sandali na nakakaramdam ng lungkot na hindi niya maipaliwanag. "Sinusubukan mo lang akong suyuin dahil alam mong mabait ang ama ko," pabirong sabi ni Elara. "Nako, Binibini, kung gagamitin ko lang ang ganda mo, baka pinagbilhan ko na kita ng pinakamataas na poste sa buong probinsya para lang masilayan ka araw-araw. Pero hindi, mas gusto kong makita kang ngumiti dahil sa akin." May kakaibang init na nararamdaman si Elara sa mga salita ni Benito, kahit pa alam niyang biro lamang ang mga ito. Hindi siya nasasaktan sa mga ito. Sa halip, tila lalo pa siyang nahuhumaning sa pagkatao nito. Ang kanyang pagiging mapagbiro ay tila isang panangga lamang sa tunay niyang nararamdaman, o kaya naman ay isang paraan para hindi siya masyadong seryosohin ng mundo. Isang araw, habang naglalakad sila sa gilid ng ilog, nagpatuloy ang kanilang laro. "Kung ikaw ay isang muebles, ano ka?" tanong ni Elara. Napaisip si Benito. "Siguro, isang matibay na mesa. Dahil kahit ano pa ang ibigay sa akin, kaya kong paglagyan at suportahan." Tumingin siya kay Elara. "Ikaw naman, ano ka?" "Ako? Siguro, isang magandang bulaklak na kailangan ng alaga para manatiling buhay at maganda." Sabi ni Benito, habang seryoso ang mukha. "Pero alam mo, Binibini, ang pinakang magagandang bulaklak ay hindi lang kailangan ng tubig at araw. Kailangan din nila ng lupa na matibay, na nagbibigay ng sustansya. At yan ang gusto kong maging para sa iyo." Napatingin si Elara kay Benito, hindi makapaniwala sa lalim ng kanyang sinabi kahit pa na simpleng palitan lamang sila ng mga tanong. Ang mga pabirong usapan nila ay tila unti-unting nagbubukas ng isang daan patungo sa mas malalim na pagkakilanlan. Isang malakas na bagyo ang bumalot sa kanilang bayan. Bumagsak ang mga puno, nasira ang mga bubong at nagkaroon ng malawakang pagkawala ng kuryente. Agad na nagtulungan ang mga tao, ngunit malinaw na mas maraming pangangailangan kaysa sa mga kayang tugunan. Si Elara, na sanay sa komportabling buhay, ay agad na nag-alala para sa mga nasalanta. Nais niyang tumulong, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. "Benito!" sigaw niya nang makita itong naglalakad sa gitna ng maputik na kalsada, may daladalang kahoy. "Okay ka lang ba?" "Masaya akong hindi ako natupok ng kidlat, Binibini," pabirong sagot ni Benito, kahit pahalatang pagod. "Pero seryoso, kailangan natin ng tulong ng lahat." "Anong maitutulong ko?" tanong ni Elara, sabik na sabik. "Marami kang kayang gawin," sabi ni Benito. "Maaari kang mangalap ng mga donasyon. Maraming mayayaman sa bayan,
na hindi pa naaabot ng ating paunawa. Nakita ni Elara ang dedikasyon sa mukha ni Benito. Kahit hindi siya gaanong kilala ng mga mayayaman, alam niyang siya ang pinakamagandang muka para sa kanila. Sige, gagawin ko iyan, sabi ni Elara. Pero gusto kong makasama ka sa mga pupunta sa mga nasalanta. Kung gusto mo, Binibini, sabi ni Benito, bahagyang nagulat. Pero siguraduhin mong hindi ka mababasa ng ulan. Baka masira ang iyong kagandahan. Kagandahan lang ba ang nakikita mo sa akin? Tanong ni Elara, na may bahid ng pagkausisa at pagdududa. Natahimik si Benito saglit. Lumapit siya kay Elara, at sa unang pagkakataon tila nawala ang kanyang pagiging mapagbiro. Hindi, Binibini, sabi niya, mahinahon. Nakikita ko ang tapang mo, ang iyong kabaitan, at ang iyong pagnanais na tumulong, at iyon ang mas mahalaga. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elara ang tunay na pagtingin ni Benito. Hindi ito ang paghanga na nakukuha niya sa iba, kung hindi isang pagkilala sa kanyang pagkatao. Nang magsimula silang mamahagi ng tulong, si Elara ay nagulat sa dami ng trabaho. Si Benito, kasama ang iba pang boluntaryo, ay nagtatayo ng mga pansamantalang tirahan, nag-aayos ng mga nasirang kalsada, at nagluluto para sa mga nawalan ng bahay. Si Elara naman, sa pamamagitan ng kanyang impluwensya, ay nakahikayat ng maraming donasyon mula sa mga kaibigan at kakilala ng kanyang ama. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Elara ang tunay na sakripisyo ni Benito. Habang ang iba ay umuhuwi na kapag gabi na, si Benito ay nananatili, nagbabantay sa mga materyales, nag-aasikaso ng mga naiiwang problema, at tinitiyak na walang maiiwan. Madalas siyang nakikita na nakatulog sa tabi ng isang pundasyon, gamit ang lumang tabla na unan. Habang tumatagal ang rehabilitasyon, mas lalong nakilala ni Elara ang tunay na katangian ni Benito. Lagi itong may biro sa dulo ng kanyang dila, ngunit sa likod ng mga ito, nakikita niya ang isang lalaking lubos na nagmamalasakit. Isang araw, habang sila ay naghahanda ng hapunan para sa mga evacuees, napansin ni Elara ang pagod sa mukha ni Benito. Ang dating malapad na ngiti nito ay tila bahagyang nababawasan. Benito, mukhang pagod ka, sabi ni Elara habang naghahalo ng sabaw. Normal lang yan, Binibini, sagot ni Benito, pilit na namingiti. Marami lang talagang dapat asikasuhin. Ngunit hindi kumbinsido si Elara. Napansin niya ang mga pasa sa braso ni Benito at ang gasgas sa kanyang kamay. Naisip niyang baka nasasaktan ito, ngunit hindi ito nagsasabi. Kinausap niya ang isa sa mga kasamahan ni Benito. Alam mo ba kung bakit laging pagod si Benito? Tanong niya, nag-aalala. Ang kasamahan ay napabuntong hininga. Siyempre, Binibini, si Benito ang pinakamatatag dito. Pero alam mo ba, pagkatapos ng lahat ng ito, umuuwi siya sa kanilang maliit na bahay kung saan nag-aalaga siya sa kanyang may sakit na ina. Siya ang nagluluto, naglilinis, at nag-aabot ng gamot. Tapos kinabukasan, nandito na naman siya, handang tumulong. Natahimik si Elara. Hindi niya alam ang ganito pala kabigat na pasanang dinadala ni Benito. Sa kabila ng kanyang pagiging mapagbiro at tila walang pakialam na lalaki, si Benito pala ay lubos na responsable at mapagmahal na anak. Pero bakit hindi niya sinasabi? Tanong ni Elara na nanlalambot ang tuhod. Ayaw niyang maging pabigat, Binibini. Ayaw niyang isipin ng iba na nagkukulang siya dahil sa kanyang pamilya. Mas gusto niyang ipakita na kaya niya lahat. Sagot ng kasamahan. Nagtungo si Elara kay Benito. Nakita niya itong nakaupo sa isang sulok, nakatulala sa kawalan.
Lumapit siya at umupo sa tabi nito. "Benito," malumanad na sabi ni Elara, "nalaman ko na." Tumingin si Benito sa kanya, naguguluhan. "Alam ko na ang tungkol sa iyong ina. Alam ko na ang lahat ng sakripisyo mo." Napakurap-kurap si Benito, tila hindi makapaniwala. Pagkatapos ay yumuko siya, itinago ang kanyang muka sa kanyang mga kamay. "Pasensya na, Binibini. Hindi ko naisip na malalaman mo." "Huwag kang humingi ng pasensya, Benito," sagot ni Elara habang nahahaplos ang likod nito. "Ako ang dapat humingi ng pasensya dahil hindi ko ito nakita agad. Kung sa tingin mo ay kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang." Sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang tunay na kahinaan ni Benito. Hindi ito ang kahinaan ng kawalan ng lakas, kundi ang kahinaan ng pagiging taong nag-aalala at nahihirapan. "Hindi, Binibini," sabi ni Benito habang bumabangon at pinupunasan ang kanyang mga mata. "Kaya ko pa. Ipagpatuloy na natin ang pagtulong." Mulit sa pagtatapos ng araw na iyon, si Elara ay may bagong pananaw kay Benito. Ang dating mapagbiro at tila walang pakialam na lalaki, naging bayani siya sa kanyang mga mata. Ang mga biro niya ay tila naging maskara lamang ng kanyang malaking puso at katatagan. Matapos malaman ang tunay na kalagayan ni Benito, nagbago ang tingin ni Elara sa kanya. Hindi na niya ito tinatawag na pangit sa kanyang isipan, bagkus ay matatag at kahanga-hanga. Nagsimula siyang maghanap ng mga paraan para mas makatulong, hindi lamang sa mga nasalanta, kundi maging kay Benito mismo. Isang araw, habang nagtatrabaho sila sa pagbabalik ng kuryente sa isang komunidad, nakita ni Elara si Benito na tila nahihirapan sa pag-akyat sa isang poste. "Benito, huwag ka munang umakyat," sigaw ni Elara. "Hayaan mo akong tawagin ang iba pang kasama natin." "Hindi na kailangan, Binibini," sagot ni Benito habang nagpupumilit. "Medyo maluwag na to." Ngunit tila mas lumala ang sitwasyon. Biglang nawalan ng balanse si Benito. Nagsigawan ng mga tao. Sa isang iglap, bumagsak si Benito mula sa poste. Mabilis na tumakbo si Elara palapit kay Benito. Nakahandusay ito sa lupa. Walang malay. Naramdaman niya ang pagkatakot na dumaloy sa kanyang katawan. "Benito! Benito!" sigaw niya habang niyuyugyug ito. Dali-dali siyang tinulungan ng mga kasamahan upang dalhin si Benito sa pinakamalapit na klinika. Doon, nalaman nilang mayroon siyang ilang bali sa braso at ilang galos. Ngunit sa kabutihang palad, wala namang malubha. Habang nagpapahinga si Benito sa klinika, si Elara ay hindi umalis sa kanyang tabi. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtatanong kung bakit siya nag-aalala ng sobra para sa isang simpleng karpentero. "Hindi siya simpleng karpentero," sagot ni Elara na may determinasyon sa kanyang mga mata. "Siya ang pinakamalakas at pinakamagaling na tao na nakilala ko." Nang magising si Benito, ang una niyang nakita ay ang mukha ni Elara, puno ng pag-aalala. "Binibini?" mahinang tanong ni Benito. "Bakit ka nandito?" "Sino pa bang mag-aalaga sa'yo?" sabi ni Elara habang pilit na nungingiti. "Akala mo ba makakatakas ka na sa'kin?" Nahagip ng mga mata ni Benito ang pagbabago sa tingin ni Elara. Hindi na ito ang pagtingin ng isang mayamang dalaga sa isang hamak na lalaki, kundi pagtingin ng isang babae na may tunay na malasakit. "Salamat, Elara," sabi ni Benito gamit ang kanyang pangalan sa unang pagkakataon. Napangiti si Elara. "Walang anuman, Benito." Simula noon, hindi na nila tinawag ang isa't isa bilang Binibini o Ginoo. Nagsimula na silang gumamit ng kanilang mga pangalan.
isang maliit na hakbang patungo sa mas malalim na pagkikilala. Ang pagkahulog ni Benito ay tila naging simula ng pagbangon ng kanilang relasyon. Sa paggaling ni Benito, hindi na niya nagawang lumayo kay Elara. Mas lalo silang naging malapit. Nagbabahagi na sila ng kanilang mga pangarap at hinanakit, hindi na sa pamamagitan ng mga biro, kundi sa pamamagitan ng mga seryosong usapan. Isang hapon, habang sila ay naglalakad sa paborito nilang parke, napansin ni Elara ang isang batang umiiyak dahil nawalan ng lobo. Lumapit si Benito at sa loob lamang ng ilang minuto, nakagawa ito ng isang maliit na laruan mula sa mga dahon at sanga na naging dahilan para tumigil sa pag-iyak ang bata. "Ang galing mo talaga, Benito," sabi ni Elara, humahanga. "Simple lang yan, Elara," sagot ni Benito, habang nakangiti. "Ang kailangan lang ay makita ang problema at gumawa ng solusyon." "Pero hindi lahat ay kaya yan," sabi ni Elara. "Marami ang nasasanay na lang sa problema. Kasi hindi nila nakikita ang tunay na dahilan kung bakit sila dapat lumaban," sagot ni Benito. "Para sa akin, ang pinakamahalaga ay ang pamilya. Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas para gawin ang lahat ng ito." Naintindihan ni Elara ang lalim ng sinasabi ni Benito. Alam niya na ang pagiging mapagbiro nito ay tila isang paraan para hindi mabigatan sa kanyang mga responsibilidad. Ngunit sa kabila nito, hindi nito nakakalimutan ang dahilan kung bakit ito lumalaban. "Alam mo, Benito," sabi ni Elara, habang tinitignan ang mga bulaklak sa kanilang paligid. "Nagsimula akong kausapin ka dahil akala ko isa ka lang sa mga lalaking gusto lang mapansin ang iyong kagandahan. Ngayon alam ko nang mali ako." Tumingin si Benito kay Elara. "At ikaw naman, Elara," sabi niya. "Akala mo siguro isa lang akong lalaking may malaking bibig at walang kwenta. Ngayon sana nakita mo na ang totoong ako." "Nakikita ko na," sagot ni Elara, na may kasamang malambing na ngiti. "At nagustuhan ko ang nakikita ko." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elara ang pagbabago sa pagitan nila. Ang kanilang mga pabirong usapan ay naging mga matatamis na pag-aamin. Ang kanilang pagkakausap ay naging tunay na pag-uusap. Hindi pa ito formal na pag-aamin ng pag-ibig. Ngunit ang kanilang mga mata ay nagsasabi ng higit pa sa mga salita. Mayroon isang malinaw na koneksyon sa pagitan nila. Isang bagay na hindi nila maipaliwanag ngunit ramdam na ramdam. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, hindi maiwasang mapansin ito ng mga tao sa kanilang paligid. Ang dating mga kaibigan ni Elara ay nagulat sa pagiging malapit nito kay Benito. "Elara, sigurado ka ba dyan?" tanong ng isa niyang kaibigan. "Si Benito? Alam mo naman ang estado niya sa buhay. Hindi tugmayan sa'yo." Napabuntong hininga si Elara. "Hindi mo nakikita ang tunay na Benito," sabi niya. "Siya ang pinakamagandang tao na nakilala ko, hindi sa pisikal na anyo, kundi sa kanyang puso at katatagan." Ang ama ni Elara na dating naging maingat ay nagsimulang makita ang kabutihan ni Benito. Nakikita niya ang paggalang ni Benito sa kanya, ang sipag nito sa trabaho, at ang pagmamalasakit nito sa kanyang anak. Isang araw, habang nakikipag-usap si Benito sa ama ni Elara tungkol sa isang proyekto,
Napansin ng ama ang talas ng isip nito at ang dedikasyon nito sa kanyang pamilya. Benito, sabi ng ama ni Ilara, nakikita ko ang pagbabago sa aking anak. At malaki ang naitulong mo dyan. Napatingin si Benito sa ama ni Ilara. May pagtataka. Alam ko ang iyong pinagdaraanan, dagdag ng ama, at nirirespeto ko ang iyong katatagan. Kung mahal mo ang aking anak, panindigan mo iyan. Niyukod ni Benito ang kanyang ulo. Salamat po, Ginoong Ricardo. Sisiguraduhin ko po. Sa gabing iyon, nagkaroon ng masinsinang pag-uusap sina Ilara at Benito. Ilara, habang hawak ang kamay nito, mahal kita. Napatingin si Benito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Mahal din kita, Ilara. Higit pa sa akala mo. Hindi ito ang romantikong pag-amin na napapanood sa mga pelikula, ngunit ito ay puno ng katapatan at pagkilala. Ito ay pag-amin na nagmumula sa puso, matapos ang maraming pagsubok at pagkakilala. Matapos ang kanilang pag-amin, nagpatuloy ang kanilang relasyon, mas matatag at mas makabuluhan. Hindi nawala ang mga biro ni Benito. Ngunit ngayon, ang mga ito ay puno na ng pagmamahal at kilig. At hindi na kailanman kinakailangan ni Ilara na ipagtanggol ang kanyang minamahal sa iba. Napansin ng bayan ang pagbabago. Ang dating pangit na lalaki na nanliligaw sa magandang dalaga ay naging simbolo ng pagkakapantay-pantay at tunay na pag-ibig. Marami ang natuto na ang tunay na kagandahan ay hindi lamang sa panlabas, kundi maging sa kalooban. Si Benito, sa tulong ni Ilara at ng kanyang ama, ay nagkaroon ng mas malaking oportunidad sa kanyang propesyon. Nagtayo sila ng isang maliit na workshop na nagbibigay ng trabaho sa maraming tagabayan. Hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan at patuloy siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Si Ilara naman, hindi na lamang isang magandang dalaga na nakatira sa malaking bahay. Siya ay naging isang matapang at mapagmalasakit na babae na alam na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakadepende sa pisikal na anyo, kundi sa pagtapahalaga sa pagkatao. Isang araw, habang sila ay nakaupo sa kanilang bagong bahay, isang simpleng struktura na gawa sa kahoy, ngunit puno ng pagmamahal, sinabi ni Benito kay Ilara, "Salamat, Binibini, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na ipakita ang aking sarili." Ngumiti si Ilara. "Salamat din, Benito, sa pagpapakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig." Hindi na sila ang dalagang maganda at lalaking pangit. Sila ay sina Ilara at Benito, dalawang pusong nagtagpo, nagpatunay na ang pag-ibig ay kayang sumira sa mga harang at lumikha ng isang bagong simula. Isang simula na puno ng pag-asa, pagkilala at walang hanggang pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay naging alamat sa kanilang bayan. Isang paalala na ang tunay na ganda ay lumalabas mula sa loob at ang pag-ibig ay kayang makahanap ng daan kahit sa pinaka hindi inaasahang paraan.